Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na naman magsisimula na naman tayo magbanatan. Ako, malupit na malupit po itong napanood natin. Ito po yung Senate slate ng administrasyon ni Marcos. Nako po. O, di ba tama tayo? Ang dami nating tinamaan. Bakit kanyo? Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit ang dami nating tinamaan. Kasi di ba isang pinakamatinding tinamaan natin dito ay yung si Abalos, di ba? Sabi natin halatang-halata ang galawan yung galawan na bida-bida. Alam mo na yun yung bida-bida. Nag-uunahan sila ni Rimulya nun Di ba? O, ibig sabihin yan, talagang may plano. Noong una pa lang, nalaman na nating may plano yan O. So, tumama ho tayo. At yung mga sinasabi natin noon na yan po ay nagtipo ng mga vlogger, di ba? Di tama po tayo, di ba? Ibig sabihin, katutungtong pa lang po niyan ay siya po ay nagpaplano na tumakbo. Masama ba yung banat bay? Oo naman. Bakit kanyo? Kasi ang motibo niya yung sikat. Ibig sabihin ko ano yung sikat na gagawin, yun ang aking tatrabauhin. Pag hindi sikat, hindi ko yun tatrabauhin. Kita nyo naman nangyari kay Pastor Kibuloy. Di ba? Kay Guo. Na supposedly, yung kay Guo, di ba, nung kinuha siya sa ibang bansa, trabaho yun ng DOJ, trabaho yun ng Bureau of Immigration, trabaho yun ng NBI, tapos bilang siya ang sumulpot. Bakit kanyo? Kasi nga po, siya po ay bida-bida. Bakit? Dahil nga, tatakbo. Di ba? Ngayon naman, yung kay Pastor Kibuloy, nung una, nagtatanggi-tanggi pa siya. Kesyo meron pa siyang sinasabing wala siyang kinalaman. Tapos nung sumuko na si Pastor Kibuloy, inagaw niya yung eksena doon sa mismong nasa ground na commander na si Torre. Kita nyo na, ibig sabihin lang po noon, talagang pagdating sa pasikatan, pabida-bida, naungunguna po ito si DILG Secretary Abalos. Pero alam nyo, mabuti na rin po yan. Mabuti na rin po yan na siya po ay tumakbong senador nang umalis na po siya dyan sa kinauupuan niya. Dahil kawawa po yung yung trabaho. Nagsasacrifice yung trabaho dahil nga po sa pamumulitika. Alam mo, dapat magkaroon tayo ng batas. Totoo lang, ako, suggestion ko lang yun Magkaroon tayo ng batas na kung saan pag ikaw ay secretary, hindi ka allowed tumakbong senador or congressman sa unang halimbawa, kunwari ikaw ay tumakbo kunwari nga ikaw ay secretary, hindi ka pwede tumakbo dun sa unang eleksyon at pangalawang eleksyon. So kunwari, kung ikaw ay sekretary ngayon, pwede ka nang tumakbo hindi sa 2025, hindi sa 2028, kung hindi dun sa susunod pa. Di ba? Ibig sabihin dapat may pagitan na kung saan hindi ka opisyal bago ka tumakbo. Kasi nga, gagamitin mo yung resources mo, resources ng gobyerno, tax ng taong bayan, para ikaw ay sumikat. Hindi naman natin sinabing yung pera ng taong bayan ginamit niya sa pangangampanya. Hindi pa, sa tingin ko. Hindi pa naman nangangampanya Pero gayon pa man, yung resources, definitely, yung pag-iikot, pagpupunta sa ibang mga lugar, para bisitahin kuno, for the sake of your work, bibisita ka sa iba't ibang lugar, pero ang totoo, kaya ka lang bumibisita, it is because you are going to campaign for election, di ba? Yan yung nangyari ngayon dito kay Abalos. So dapat po hindi dapat ganun, di ba? Sana kunwari, ikaw ay secretary ngayon. After 2028 pa, yung susunod pang eleksyon, dun ka lang pwedeng tumakbo sa 28 plus 5, plus 3 pala. Tama. Doon pa lang siya sa 31. Pwede kang tumakbo. Midterm election ng susunod na administrasyon. Di ba? Yun dapat. Naku, grabe. Pag ganun siguro,
Hindi, pag isipin nyo to, pag ganun siguro, marami siguro mga sekretary dyan ang hindi na magbibida-bida. Kasi sayang nga naman, di ba? Sayang nga naman yung bida-bida nila tapos tatakbo naman pala sila after 3 years pa, o di ba? At least doon mo masasala yung motibo talaga. Motibo na ikaw ba ay gusto magsilbi sa bayan? Ikaw ba ay talagang magsisilbi o ikaw ay nagbibida-bida? Hindi kasi 'di ba, para malaman natin talaga yung totoo. Kasi nangyari, nagiging para kang si Mar Rojas syndrome. Ganyan na nangyari. Oh, papanoorin natin to yung buong Senate slate nito ng ni Marcos. Ipinakilala na ang 12 pambato sa pagkasenador ng Administrasyong Marcos. Kasama riyan ang mga batikan na sa politika Nako. at meron ding galing sa magkalabang pamilya. Hindi naman nagpakita ang kapatid ng Pangulo na si re-electionist Senator Amy Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mula sa mga re-election Isa-isayin natin to Basta ako mga kababayan, ito. Akin lagi lamang itong pananaw, kasi meron ako mga nakikitang post Sabi nila, lahat daw ng Marcos slate, ilagay sa inodoro. Ako sige, okay yon. Pero sa akin po, ito para lang sa akin po. Hindi ako boboto na naayon sa partido. Bakit kanyo? Kasi hindi naman porket kapartido rin ni Pangulong Duterte, lahat iboboto ko Sensya na Hindi porket kapartido din ni Pangulong Duterte, boboto ko na matik. Ako, boboto ko doon sa accomplishment ng kandidato, paninindigan ng kandidato, yung naging track record ng kandidato, hindi dahil sa partido. Kasi may kanya-kanyang dahilan yan kung bakit sumasaling isang tao sa isang partido 'Di ba? Yung iba ginagamit lang para, alam mo na, para manalo kasi siyempre administration slate ka. Ganon. Pero depende yan. Kasi hindi sa akin lang po ito Sa akin lang po ito. You may disagree, you may agree, pero sa akin kasi pag sinabi kong lahat ng nasa Senate slate ni Marcos inodoro tapos lahat ng inendorso ni Pangulong Duterte ay boboto ko, medyo sorry hindi lahat. Pasensya nyo na, hindi ho lahat ng naandun iboboto ko. Okay, kanya-kanya naman po tayo Let's agree to disagree. Pero iisa-isahin natin to Isa-isahin natin to. list, mga pamilyar na pangalan na matagal na sa politika hanggang sa mga batikang personalidad na susubukang bumalik sa Senado. Sila ang 12 bumubuo sa senatorial lineup na inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos para sa 2025 midterm elections. Kabilang sa kanila ang 2 nakalaban ni PBBM sa nakaraang presidential elections. Sina dating Senador Manny Pacquiao at Ping Lacson. Yan. Eto. Ako again hindi ko po muna ihuhusgahan pero sasabihin ko na sa inyo yung nararamdaman ko. Medyo pasensya na po, Senator Lacson, kasi may nakita akong post na pinuna mo yung si Marcos noon. Na pinuna mo siya pagdating sa issue ng korupsyon, yung kanyang pamilya, at ganun din dito kay Pacquiao. Okay? Pinuna mo rin ni Pacquiao itong sabi niya parang hahabulin ko pag ako nanalong presidente, hahabulin ko ang korupsyon tungkol dito kay Marcos. Kasi ngayon kasama mo si Marcos. So doon parang nagdoble kara ka doon, Senator Pacquiao. Para sa akin nagdoble kara ka doon. Although ako personally gusto ko si Pacquiao as a senator, not as a president. But as a senator, pwede. Bakit? May paninindigan sa mga ibang issue na akin pong tinatayuan din. Tungkol doon sa SOGI, tungkol doon sa divorce, tungkol doon sa same-sex marriage. Yan yung mga bagay na tinatayuan ni Pacquiao na gusto ko yung kanyang stand. Okay? Pero gayunpaman, nahihiwagaan ako sa pagsali niya dito sa administrasyon. Bakit kanyo? Ito again kanya-kanya po tayong opinion. Kasi
pwede ka naman tumakbo ng independent eh. 'Di ba? I think you will win as an independent candidate plus may partido ka eh. Yung partido mo na bit-bit mo yung PDP laban supposedly. Ngayon ngang araw na ito, parang nag-endorso ata sila. Buo pa ang PDP laban sa ilalim ni Coco Pimentel. So ano ang nangyari? Yun ang medyo okay sana eh. Okay sana kung nag-independent ka na lang. I think you will win as an independent candidate. Why mo kailangang sumama sa slate ni Marcos? What's the deal? Okay? Dito naman kay Lacson, ganun din. Si Lacson kasi ang tipo ng walang stand. Nagugulan ako. Kasi alam ko kasi, alam ko itong si Lacson may pagka-independent ito eh. Pag nagtrabaho sa Senate, may pagka-independent ito. And yet, this time, bakit siya nagpasailalim kay Marcos? Ano na yung mga sinabi niya before about the corruption issue? If you're a fighter of corruption issue, you will not join the Marcos administration. Why? I did not say na corrupt si BBM hindi yun ang sinasabi ko. But again, the family itself, meron na pong decision ng court about sa ill-gotten wealth. 'Di ba? Ibig sabihin, meron na silang record pagdating sa corruption. Why are you going to join them in the first place? For the sake of makinarya dahil sa midterm election? Senator Lacson, I think, Senator Lacson, you could also run for independent. Sa akin po bakit mo kailangan? Nasira tuloy yung imahe na supposedly. Plus, yung kasama niya na si Soto. Okay ako kay Soto. I understand kasi hindi naman masyadong nagsalita si Soto noong corruption issue. Pero gusto ko si Soto dahil sa mga tinatayuan niya sa mga issue sa lipunan. Lalo na dyan sa SOGI, same-sex marriage. Sa mga ganyang issue, kaya ako gustong si Soto bilang senador. Yun ang akin Akin po yun. Again. Kanya-kanya po tayong opinion. Tuloy natin. Pati ang running mate noon ni Lacson na si dating Senate President Tito Soto. Pambato rin ng administrasyon ng mga kongresistang sina Las Piñas. Pero sandali linawin ko hindi pa po ako, para sa akin po hindi pa po ako final with kung sino iboboto, hindi ko iboboto. Depende yan sa magiging sagot nila sa mga debate. Depende yan sa magiging stand nila sa debate. So now, binibigay ko lang yung first impression ko. But it doesn't mean my first impression would be final. Whether I'm going to vote or I'm not going to vote for that particular person. Okay. Tuloy. Representative Camille Villar at ACT-CIS Party Si Camille Villar. Ay, sorry, hindi palakpak yun. Gagraduate na ba yung nanay niya? Hindi, ako gusto ko yung kahit medyo kakaiba si Ma'am Cynthia Villar, pero gusto ko yung mga hirit niya doon sa Senate Pero yung anak, she's rich. Yun lang. Yun lang masasabi ko, mayaman siya. Record, mayaman siya. Yun lang. Anak siya ni Manny Villar. Yun lang. Tuloy. List Representative Erwin Tulfo na nangunguna sa ilang senatorial survey. Susubukan na ring sumabak sa Si Erwin Tulfo. Hindi ko pa masyadong Mas gusto ko si Ben Tulfo. Bakit kanyo? Ay sorry, si Ben. Sandali. Ano si Ben? Tama. Si Ben Tulfo. Mas gusto ko po si Ben Tulfo. Bakit po kanyo? Kasi po, ngayon, nag-declare tatakbo siya, pero independent. Inalok daw siya. Narinig ko sa isang news,
parang inalok siya sa administration ni Marcos bilang Marcos Senate slate. Nung una umoo daw. Tapos eventually napag-isip-isip niya na hindi. Wag na, independent. Because of that, saludo ako sa iyo, Sir Ben. Ay, mali. Yan. Mali na pipindot ko. Pasensya na, madilim eh. Saludo ako sa iyo, Sir Ben Tulfo. Yan. Aside from, maaasahan ko ito in terms of yung mga issue na sensitive. Kasi ano po ito eh. Kahit to ganyan yan, matapang, medyo magaspa nga, ika nga. Pero taga-CCF po ito eh. Sa akin po, at least, alam mo yon, kasi napaka-importante sa akin nung nung may fear sa Diyos. Pag wala nun, ang hirap eh. Lalo na ang hirap tumayo sa mga issue tulad ng same-sex marriage, divorce, issue ng SOGI bill, mahirap yan. LGBTQRXYT, ganyan. Napakahirap niyan tumayo at kailangan natin ng mga senators na may takot sa Panginoon. Kasi sabi nga nila, di ba, righteousness exalts a nation. So umaasa ako, Sir Ben Tulfo, na i-apply mo yung integrity, i-apply mo yung honor, i-apply mo yung a man of integrity with conviction para sa bayan natin. Kasi Sir Ben, isa lang masasabi ko, wala na eh. Sabi nga, which is it is written, people will become worse and worse as the day approach, pero we are called to be salt. Bakit, kanyo? Ibig sabihin nun to preserve na mabulok para hindi mabulok ng tuluyan ng society. That's why we need people like Ben Tulfo sa Senate. Ako sa akin po, plus pa sa akin na umalis siya sa Senate slate ni Marcos. Yun pa lang makikita mo na yung pagtindig sa prinsipyo. Wala ho siyang makinarya. Remember, si Ben Tulfo walang makinarya dahil independent eh. Mahirap po independent Saan ka sasampang stage? So, depende lang kung saan kadali ng taong bayan, di ba? Kung sinong bibitbit sa yung mga local government. Especially, hindi naman po siya, siya po ay independent na sa social media lang nakaasa. Ako sana. Kaya lang wala. Si Erwin, dikit kasi ng kamera ngayon, si Romualdez eh. Sana Senator Erwin, hindi pa pala Senator, Erwin Tulfo, sana nagsama na lang kayo ng magkakapatid. Kayo na lang yung nag-ikot as Tulfo Brothers, di ba? Umiikot kayo sa iba't ibang probinsya, nagtulungan kayo. Kaya naman kayong bitin ni Senator Rapi Tulfo eh. Sana ganun na lang kaysa sa sumama ka pa sa Senate slate ni Marcos. Kasi paano pagdating ng panahon na you have to stand against yung kawalangian na nangyayari. Ngayon pa nga lang, sir, medyo for me, Senator Erwin. Si Senator Erwin, ilang beses na nagpakilala po kami sa isa't isa dahil sinasama po ako ni Mocha sa programa ni Senator Erwin. Kaya lang Senator Erwin, ngayon nga na winawalang niya ng kamera si VP Sara Duterte. And yet you are beside that person. So doon medyo tumaas ang kilay ko. Hindi ko lang kayang gawin eh. Gumanyan, no? Tumaas yung kilay ko. Ganun ba? Diba? Ikaw talaga. Sandali, mag-antay ka dyan, Abalos. Masyado ka nag-iinip-inipan dyan, ha? Ikaw talaga. Tuloy-tuloy, ha? Si Binay? Sorry, pero si Binay, hindi nga niya maayos yung Makati. Hindi, walang biro ho. Yung mga traffic enforcer dyan, number 1 yan sa nangungutang eh. Sa Makati, walang biro ho.
Nabulok nga kayo dyan sa Makati, dinaig kayo ng BGC, tapos tatakbo ka sa bagay. Hindi, eto na lang eh. Sample ko na lang sa inyo to. Hindi nga sila magkasundo yung magkakapatid eh. 'Di ba? Sa Makati ngayon, maglalaban yung asawa nito at saka yung senator ngayon, di ba? So, talagang hindi sila magkasundo-sundo dyan. Eh syempre, kailangan merong binay na senador, kaya siya tumakbo. Hindi naman talaga para sa bayan ng pagtakbo nito ni Abby Binay. Halatang halata eh, gusto lang nito ng power para talaga nga namang, alam mo yun, wala lang. Kasi binay ako eh, ano pang gagawin kong trabaho kung hindi tumakbong pa senador? Di ba? Oh. Senado ni Makati City Mayor Abby Binay at DILG Secretary Benher Abad. Ako, ito na, ang bida-bida. Ito na ang bida-bida. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Di ba? Etong, ewan ko, pag kayo mga kababayan, iboboto nyo ito. Naku po, maawa kayo sa bayan natin. Dadaanin lang tayo nito sa puro drama. Hindi, kaya nga ho ito, itinan nyo yung pag-handle niya ng mga issue. Puro drama, from Tebes to Bantag, to Pastor Kibuloy, to Alice Guo. Puro pa showbiz. Ito ang epitome of of Jollibee. Epitome po ito ng yung tinatawag na politics na panglabas lang. Alam mo yon? Yung panglabas lang, ibig sabihin, yung ano ba magandang itsura sa labas ng isang sekretary. Gagayahin ko, gagawin ko. Magtatapang-tapangan yan, magdadrama-drama ng salita niya, tapos may magic iyak-iyak pa, alam mo yun? Tapos biglang, hindi kasi kita nyo, ang bilis ng transformation niya. Galit na galit siya kay Alice Guo. Mananagot ka sa batas. Mananagot ka sa hustisya ng Pilipinas. Nung nakita, Ikaw talaga. ikaw talaga? Di ba? Ika nga, walang lalim. Ito ang tinatawag na politikong walang kalalim-lalim sa buhay. Wala. Ang meron lang ito, yung optics, yung magandang itsura, yung magandang, alam mo yung imahe. Wala akong pakialam whether may magawa akong tama o hindi tama. Basta importante sa akin, pogi ako sa TV. Pogi ako sa camera. Ganyan no si Abalos. Yan totoo, walang biro. Kaya kung kayo, boboto nyo to. Maawa kayo sa bayan natin. Etong sinasabi kong Mar Rojas II ho ito, si Abalos. Kaya nga tinan mo, pareho pa sila ng DILG din. Mar Rojas to eh. Mar Rojas ang galawan nito. Sa Mandaluyong nga, wala nga to eh. Oh. Di naman gumanda ang Mandaluyong sa pamilya nito eh. Di ba? Oh. Kasama rin sa senatorial lineup ang mga re-electionist na sina Senador Pia Cayetano. Eto, hindi ko rin maintindihan kung bakit napunta dito. Pero ako, in terms of mga laws na napasa, laws na mga na-sponsor, mga nagawa sa Senado, saludo ako dito kay Madam Pia. No question about it. Si Madam Pia talaga namang maganda ang nagawa. Ito honestly, napakadaming magandang ginawa niyan sa Senado. Hindi ko lang maintindihan why did she join the Marcos slate. Okay? Kasi parang alayo eh. Alam ko, although kasi independent kasi sila eh. Pag nakita ko na nag-usap itong si Ma'am Pia tsaka si Senator Alan, independent sila. Magkaiba pa kasi sila minsan ng pananaw. Magkaiba sila ng stand. Kaya although, alam mo yun, may respeto sa isa't isa. Pero pagdating sa trabaho, maaasahan ito. Ito isa sa pinaka workaholic na senador. So trabaho-wise, I don't have problems. Policy-wise, mga prinsipyo na tinatayuan, wala akong problema. Saludo ko sa mga prinsipyo na tinatayuan ni Ma'am. Pero yun lang, hindi ko lang alam bakit siya sumali dito sa Senate slate. Lito Lapid, Si Lito Lapid nandiyan pa pala.
ano lang siya, no? Tuwing election lumalabas, no? Si Bong Revilla, naturalmente, expected na yan. Expected na yan kasi siya ang, I think siya ang vice chairman, o tama ba? Vice chairman o chairman ng Lakas, which is yung partido ni Romualdez. Naturalmente, talagang tatakbo yan sa ilalim ni Marcos. Villa, Francis Tolentino. Yan, si Francis Tolentino. Yan ang hindi ko talaga iboboto. Sorry napakabalimbing 'di ba? Yan ang sample na pagkatapos ginamit si Pangulong kung hindi naman mananalo yan kung hindi kay Pangulong Duterte noon eh. Hindi mananalo senador yan kung hindi dahil kay Pangulong Duterte. Tapos ngayon nagkagipitan, iniwan niya ang mga Duterte. Yan ang example ng balimbing. Yan ang example na talagang para sa akin sinasalihan kung sino yung malakas. Nung nakita ko nga yung track record nito, ganito po yan talaga. Mahilig po yan sumali doon kung saan malakas. Pag hindi malakas din niya sinasalihan. Ibig sabihin, wala lang. Talagang paro-paro. Di ba? Alam mo yung paro-paro? Kung saan mabulaklak doon siya pumupunta. Meron din yan sa Japan, mga paro-paro. Tawag nila kasi sa mga Hapon na babaero, paro-paro eh. Di ba? Mali. Paro-paro yan si Tolentino. At ang kapatid ng Pangulo na si Amy Marcos. Lahat sila galing sa 5 political party na lumagda ng manifesto. Sabihin ko na ba? Yung pinakamatindi? Ano yon? Na I told you so, di ba? Gago! Bakit I told you so? Bakit kanyo I told you so? Simpleng-simple lang mga kababayan. Kunwari, siya pa ay malapit sa mga Duterte. Kunwari, kaibigan pa siya ni BP Sara Duterte. Kunwari, pinupunan niya pa yung kapatid niya. Diba? Ang ingay-ingay nito. Pagdating sa bigas, sa sugar, sa lahat na lang. Ang daming sinasabi nito sa kapatid niya. Ang ending pala, pupunta rin sa kapatid niya. Diba? Walang kwenta talaga. May tawag dito. Excuse me po. Pahingin akong tubig. May tawag po dito. Alam niyo kung anong tawag dito? Ha? Namamangka sa 2 ilog. Ito yung tipo ng lalaking ayaw iwanan yung asawa. Pero ayaw din iwanan yung kabit. Sandali hindi ko ini-encourage na iwan yung asawa nyo ha. Kaya lang, kung niloloko mo na, iwanan mo na. Makipag-ano ka na. Hindi ako naniniwala sa divorce. Naniniwala ako na dapat ipaglaban ang marriage. Pero kung niloloko mo naman na. Yeah? Kasi ang dami mo sinasabi. Ganito yung kapatid ko, ganito yan, daming mga kurap, daming ganito. Magalit ka na, ading, magalit ka na, mga ganun ka pa. Di ba? Tapos, ending, nandun ka rin pala sa kapatid mo. Kaya tuloy tama talaga yung sinasabi ng iba, yung blood is thicker than the sugar. Than the water, di ba? Talaga naman. Hindi mo na maaalis. Marcos yan. Marcos yan. So ibig sabihin, talaga nga namang hindi aalis yan sa Marcos. So yung sinasabi niyang kunwari, nakadikit lang siya kay Pangulong Duterte o di kaya kay Inday Sara. Ginagamit lang niya. Gusto lang niya yung boto. Kaya kung ikaw, maka-BP Sara Duterte ka, maka-Duterte ka, wag na kayong palilin lang, papabudol na naman kayo. Ulit-ulit na lang yung budol nyo, ha? Hindi, mag-comment nga dito yung mga kababayan nating nabudol. I-comment nyo nga sa baba yung mga kababayan nating nabudol ako. Pero this time,
Hindi na ako magpapabudol kay Amy, ha? Parang awa. Hindi na. Sabi nga ni VP Sara Duterte, kung siya ay makikisama pa sa mga Marcos, never again. So kung kayo po ay hindi na magpapabudol uli, i-hashtag nyo dyan, never again. Sa mga Marcos. Hindi kasi ako, magpakatotoo na tayo, anak ng tutsa naman, no? It's either, hindi pa pwede kasi, the line has been drawn. Ibig sabihin, naguhitan na yan. It's either you're there or you're there. Mali. It's either you're there or you're here. Ganun lang yun, di ba? Hindi pa pwede yung kanang paa mo nasa Marcos, yung kaliwa mong paa nasa mga Duterte. Hindi pa pwede. May linya na eh. Nilagyan na ng linya yan eh. It's either you are for VP Sara Duterte or you're for the Marcos. Namili ka na. You are for the Marcos. You are for your family. So mga kababayan, wag na tayo magpabudol uli. Pag kayo, binoto nyo pa yan, ha? Tanga-tanga nyo na talaga. Hindi, baka mamaya yung iba dyan, iboboto pa rin yan dahil, hindi, kakadikit ni VP Sara. Ay, tanga nyo na talaga. Inaraw-araw nyo ng pagiging tanga. Ganyan ang ginawa. Tandaan ninyo, ganyan ang ginawa ni BBM. Kunwari, unity sila ni VP Sara Duterte. Kunwari, yung pakanta-kanta ba siya, basta tayo. Ay, mali, basta tao pala, basta tao. Basta tayo. Tayo pala, tayo. Di ba? May pag ganyan-ganyan ba siya, pasapasahan pa, kunwari. Ano sinabi ni VP Sara Duterte? Hindi naman kami kaibigan yan. So, ibig sabihin mga kababayan, ang mga politiko talagang minsan kung ano yung nakikita natin, wag nating kagad pinaniniwalaan. Ha? Propaganda lang yun na magkaibigan ang mga Marcos at Duterte nun, di ba? Kunwari lang dumidikit ang mga Marcos nun sa mga Duterte. Nabudol na kayo nun. Kaya nga nagsorry si Inday, di ba? Nagsorry si BP. Sabi, pasensya na. Sorry. I ask for your for apology dahil ganito. Nagsorry na siya eh. Ibig sabihin, dapat tanggapin na natin na nabudol kayo nun. Tapos, eto na naman kayo. Uulit na naman kayo. Ano to, araw-araw na lang? Uulit na naman kayo na magpapabudol dito sa kapatid. Bakit ang problema ho yan? Alam mo, isa pang patunay na bakit etong si Amy Marcos namamangka sa dalawang ilog. Alam nyo kung ano pang patunay dyan? Hindi nga siya pumunta dito eh. Mantakin mo, kapatid ka. Senate slate lahat nandoon. Hindi ka pumunta. Palalabasin mo kasing, pinilit lang ako, ganun. Style nito ni Senator Amy, Pinilit lang ako na mapasama dyan. Pero hindi naman talaga. Namamangka eh. Gusto lang niya kasi yung makinarya ng Marcos, makinarya ng administrasyon, pero hindi siya agree sa mga ginagawa. Di walang prinsipyo ang tawag doon. Kaya nga pansinin nyo ngayon, tingnan nyo. Nilaglag siya mismo ng kanyang kapatid na si Marcos, di ba? Sinabi niya kesyo inunahan na kayo mga kampanya. Nagpadinig pa. Kanina para maging bahagi ng isang koalisyon. Sabi nila, ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak, pagsisiraan, pagkakahati-hati. Subalit kabaliktaran po ang inululunsad ng ating alyansa. Sapagkat ito ay isang kilusambayan na magbubuklod sa pinakamalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inang bayan. Kapansin Pagkakaisa na naman yan. Hindi lang niya ginamit yung salitang pagkakaisa pero yun ang punto niya eh. Ang punto niya, pag election daw, usually nag-aaway-aaway ang mga politiko. Pero sa kanila, pagbubuklod daw. Di pagkakaisa din yun. Ayaw mo nang gamitin eh.
Alam mo kasing ginamit na nabudol na yung mga Pilipino doon sa salita mong pagkakaisa, kaya ang ginamit mo ngayon pagbubuklod-buklod. Ewan ko mga kababayan ha, kung kayo sumasakay pa rin sa ganito. Ewan ko sa inyo. Wala na talagang pag-asa bayan natin kung hanggang ngayon pinaniniwalaan nyo pa rin to. Pansin si Senador Amy lang ang wala sa entablado. Biro ng Pangulo, Kasama din po natin si Senator Amy Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at busy na nagkakampanya at hindi makarating ngayong araw na ito. Kita mo? Ewan ko talaga sa inyo. Ewan ko sa inyo mga kababayan, pero magising-gising na kayo. Mantakin mo, wala siya dyan. Anong pinapalabas niya? Ibang level ka talaga, Senator Amy. Ibang level ka. Maniwala ka sa akin, ibang level yung kaplastikan mo. Ibang level yung pagiging politiko mo. Halatang halata eh. Ginagawa niya ito para, alam mo, kaya hindi siya makabitaw-bitaw dyan kasi pag nanalo siya na senator, parang ang pinapahiwatig pa rin ito, gusto pa rin ng taong bayan ng mga Marcos. Pag nanalo siya, gusto pa rin ng taong bayan ng mga Marcos. Kung kayo mga kababayan ko na nakikinig dito, naiinis kayo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, naiinis kayo kasi bumalik na ang droga sa mga kapitbahay ninyo, naiinis kayo dahil pabagsak na ng pabagsak ang nangyayari sa inyong mga lungsod. Bakit? Dahil nga doon sa korupsyon sa flood control project na yan. Pag kayo naiinis na kayo dahil nauubos na ang pera ninyo dahil sa maling pamamalakad sa gobyerno, pagkakataon nyo na to. Ilabas ninyo ang saloobin nyo at huwag na kayong bumoto ng Marcos pa. Pag bumoto pa kayo ng Marcos, tanga na kayo talaga. Kasi kita nyo na hirap na kayo, di ba? Hirap na tayong bumili. Ang mahal-mahal, reklamo kayo ng reklamo. Ang mahal ng bilihin, hindi sapat ang sahod. Tapos, iboboto nyo pa rin same people na ngayon ay nakaupo na hindi na nagawa ng solusyon at lalong lumala ang problema ng ating bayan. Lumala nga yung problema ng ating bayan mula sa 2022 hanggang ngayon, lumala yung bayan natin. Pero ang iboboto nyo pa rin, pareho pa rin, Marcos pa rin. May tawag na sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo ha. After this, etong mga susunod na taon pag nanalo si Amy Marcos at nagtaas ang mga bilihin at pumapalo pa ang bumabagsak pa ang bayan natin, wag na kayong magreklamo. You deserve it. Gets nyo? You deserve it. Wag na kayong magreklamo. Bakit? Binigyan kayo ng pagkakataon, binoto nyo uli. Nagkamali na nga kayo noong 2022. Binigyan kayo ng pagkakataon ngayon 2025 na wag nang bumoto ng mga same people na nagpapatakbo ng gobyerno ngayon, tapos binoto nyo pa uli. May tawag na sa inyo. Anong tawag sa inyo? You deserve it na. You deserve yung mga binoto ninyo. Ngatain ninyo. Hindi ako mainit ulo ko sa ganyan eh. Bakit? Nandamay pa kayo eh. Sa totoo lang, nandamay pa kayo. Kaya kung nagugutom kayo ngayon, tapos iboboto nyo pa rin same people, you deserve it. Magutom sana talaga kayo. Bakit? Binoto ninyo eh. Maggutom pa kayo uli, ha? Hanggang tubirik na yung mga mata nyo sa gutom. Bakit? Boboto pa rin, pareho pa rin binoboto nyo. Hindi na kasalanan ng gobyerno yung kasalanan nyo na yun. Tatanga-tanga kayo. Yan ang katotohanan. Isaksak nyo yung sangalangalan ninyo. Ulitin ko, isaksak nyo sangalangalan ninyo yan. Mantakin mo. Gutom na kami, yung taas-taasan ng bilihin, amala ng presyo ng bugas. Kasi ang iboboto nyo, same pa rin. Ano tawag sa inyo?
Kung sino yung nasa gobyerno, yung pa rin boboto, pati yung kapatid, boboto nyo pa uli. May tawag na sa inyo. Pag namahalan na kayo sa presyo, sisihin nyo na sarili nyo, ang tanga ko kasi, ang tanga ko. Ganun na ha. Kilalang malapit si Senador Amy kay Vice President Sara Duterte na matinding kritiko na ngayon ng Administrasyong Marcos. Pero ayon sa koalisyon, hindi issue sa kanilang kampanya ang mga Duterte. Gaya rin ng mga Binay at Cayetano na magkasama ngayon sa iisang koalisyon. Kilalang magkaribal ang dalawang pamilya dahil sa agawan ng mga barangay sa Makati at Taguig. Hindi naman po talaga ako close kay Senator Pia. I'm really more close to before kay Mayor Lani. But, wala naman po akong issue with Sen Pia. I agree to join the alliance because of the President. Sino naman ako para magsabi kung sino yung gusto kong makasama at hindi makasama? Diba? Wala rin daw issue para kina Tito Soto at Ping Lacson na nakalaban ng Pangulo noon sa eleksyon. Palagay ko naman a unified approach for a better government or for a better future for the country is in the offing. Obviously, makakatulong na maganda. Hindi naman maiwasang magtaka ng political science professor mula UST na si Dennis Coronacion kung bakit nagsama-sama sa iisang koalisyon ang mga senatorial candidates. Ano bang common thing sa kanila? Hanggang ngayon, misteryo yun para sa akin. But of course, the primary goal is win the elections. Alalahanin natin yung midterm elections is still crucial for the president since if his allies are going to make it, that means there's a good possibility that there's going to be continuity of his legislative agenda. Malakas naman daw ang hatak ng pagkakaroon ng Tulfo sa line-up ng administrasyon. The mga Tulfo brothers, they have their own followers. Ako, basta mga kababayan, ito lang masasabi ko sa atin ha. Sana, again, it's not because of the color. Color, ibig sabihin, ibig sabihin kung ano yung partido. Okay? Dapat, yun sa kanilang pananaw, kanilang prinsipyo, yung tinatayuan nila, at higit sa lahat po yung kanilang ginawang trabaho. 'Di ba? Yung kanilang track record, yung kanilang mga interview, balik-balikan nyo. Pag sila ho ganun, alam mo yun, yung iba yung sinabi noon, iba yung sinabi ngayon, tapos medyo pagewang-gewang ang kanilang prinsipyo, may problema tayo dyan. Meron tayong problema dyan. Ibig sabihin po talaga, they are there just to win. Hindi talaga to serve. Ibig sabihin, kaya sila sumali kay Marcos, gusto lang nilang manalo. Kung walang prinsipyong pinaglalaban. Okay? Pero kung meron silang track record, may prinsipyo silang pinaglalaban, consider voting for them. Yun lang ang sa akin. Pero definitely, not for Senator Amy. For me no talaga ako. Pinaglalaroan tayo eh. Yun ang pinaka-ayoko kay Senator Amy. Pinaglalaroan niya tayo mga, kunwari, Duterte supporter siya. Tapos ganyan, yun din pala ang bagsak niya. Ayoko ng ganyan. Pinaglalaroan tayo. Kay Abalos, definitely ayaw ko yan. Si Abalos, ang perfect example ng isang traditional politician. Perfect example po ng alam mo yun, yung wala lang, basta lang maging pogi sa camera. Na wala naman trabahong nagawa. Kung hindi nagpa-cute, naglabas ng tarpaulin, ginamit yung mga kaibigan. Ikaw talaga. Para magkaroon ng private plane. Ikaw talaga. Ha? Para magkaroon ng reward. Ikaw talaga. O diba? Pag mga ganyan talaga no na sa akin. Yung iba, let's wait and see kung ano ba yung kanilang ilalatag. Pero yung mga katulad ni Abby Binay, wala yan. Wala ngang nagawa yan sa Makati. Gagawin mo pang senador. Pumangit nga Makati dahil sa kanila, sa pamilya nila eh. Napag-iwanan ng Makati dahil sa pamilya nila, gagawin mo pang senador. Pambira. Yun lang, sa akin
Pero yung iba, sige, let's wait and see. Give the benefit of the doubt. Pero bahala na po kayo. O kayo po, ano ho ba ang inyong masasabi? Huwag niyong kalimutan i-comment dyan sa baba kung ano po ang inyong masasabi at akin pong babasahin yan. Okay? So maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang maka